Ang liblib na baryo sa paanan ng bundok ng Kalantas, naninirahan ng isang mahirap ngunit masipag na pamilya, ang mag-asawang Mang Lino at Aling Marta, kasama ang kanilang nag-iisang anak na si Marco. Walang sariling lupa ang pamilya, kaya't sa bawat sikat ng araw ay nagtutungo si Mang Lino sa sakahan ng mayamang si Don Rogelio upang magbungkal ng lupa kapalit ng kaunting ani o limos na bayad. Samantala, si Aling Marta ay nangungumpisal tuwing araw ng linggo at madalas nagpapagaling ng simpleng lagnat gamit ang dahon at halamang gamot. Pero si Marco, kahit anak ng isang maralita, ay may mataas na pangarap. Habang ang iba niyang mga pinsan ay lumaki sa layaw, siya ay lumaki sa araro, sa alikabok ng eskwelahan at sa hirap ng buhay. Naglalakad siya araw-araw ng 4 na kilometro papuntang paaralan. Bitbit ang lumang bag na puno ng lumang papel. Lapis na kalahati na lang ang haba at baong tuyot kanin. Ngunit kahit ganito, palaging mataas ang marka niya sa klase. Anak, kung sakali mang hindi ka makatapos, ayos lang. Ang mahalaga, marunong kang magmahal at magpakumbaba. Sambit ni Aling Marta isang gabi habang tinatahi ang sirang uniforme ni Marco. Ngunit sa puso ng binata, may apoy na hindi kayang patayin ng gutom o kahirapan. Minsang tagulan, habang pauwi si Marco mula sa paaralan, natukso siyang dumaan sa masukal na bahagi ng kagubatan upang makaiwas sa baha sa kalsada. Doon, sa lilim ng isang matandang punong balete, may narinig siyang mahina ngunit malinaw na tinig ng paghingi ng tulong. Tulong, tulungan mo ako. Dahan-dahan siyang lumapit at tumambad sa kanya ang isang kakaibang nilalang. Isang maliit na matandang lalaki, may balbas na puti at suot na kulay berdeng barong na tila yari sa dahon. Nakakulong ito sa ilalim ng naputol na sanga ng punong balete. Huwag kang matakot, ani ng matanda. Ako si Don Diego, isa akong duwende. Tinangay ako ng hangin at napinsala. Kung ako'y iyong tutulungan, may gantimpalang naghihintay sa iyo. Bagamat may takot sa dibdib, pinili ni Marco na alisin ang sangang nakadagan sa maliit na katawan ng duwende. At sa isang iglap, lumiwanag ang paligid. Umihip ang malamig na hangin at tila nawala ang ulan. Tumayo si Don Diego at ngumiti. Marco, anak ng lupa, mabait ang iyong puso. Bilang gantimpala, mula ngayon, ako'y magiging gabay mo. Ngunit sa ngayon, kailangan mo munang pagdaanan ang maraming pagsubok. Tandaan mo ito, ang tunay na kayamanan ay di lamang ginto, kundi dunong at katatagan. Nang makauwi si Marco, ikinuwento niya sa kanyang mga magulang ang nakita ngunit pinagsabihan lang siya ng ina. Abay baka nilagnat ka lang anak, ani Aling Marta. Walang duwende. Duwende lang ang kwento ng matatanda. Ngunit mula sa gabing iyon, nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ni Marco. Tuwing gabi, bago siya matulog, may lumilitaw sa kanyang bintana. Isang maliit na ilaw at sa loob nito ay si Don Diego. Dala ang kakaibang mga aklat, papel na tila gawa sa sinag ng buwan at panulat na laging puno ng tinta. Sa tulong ng duwende, mas lumawak ang kaalaman ni Marco. Natuto siyang magsalita ng iba't ibang wika, magbilang ng higit pa sa karaniwang matematika, at magsulat ng mga talumpating hinangaan ng buong klase. Ngunit habang umuunlad ang katalinuhan ni Marco, nagsimula rin ang mga panibagong hamon. Napansin ng mga pinsan niyang sina Anselmo at Milagros ang kakaibang talino ni Marco. Si Anselmo ay anak ng nakatatandang kapatid ni Mang Lino na si Chioresti, isang mayabang at inggit na lalaki. Samantalang si Milagros ay anak ni Chabetang, ang babaeng mahilig magpamalita ng chismis sa baryo. Hindi naman katalinuhan niyang si Marco, ani Anselmo minsang magkaharap sila. Baka naman may anting-anting yan, baka may kabalbalang ginagawa, abay anak lang yan ng taga-bukid. Narinig ko pa nga may kausap raw daw siyang ilaw gabi-gabi,
Dagdag ni Milagros. Abay baka albularyo na rin ang maging landas niyan katulad ng mga mangkukulam. Ang hindi nila alam, may mas masahol pa sa chismis. Isang lihim na taga-subaybay, si Ka Augusto, ang matandang albularyong utusan ng kanilang pamilya, ay unti-unting naiinis sa kakaibang biyayang dumarating kay Marco. Matagal na siyang nananahimik sa ilalim ng proteksyon ng mga mayayaman sa baryo, ngunit sa pag-angat ni Marco, tila may paparating na banta sa kanyang lihim na kapangyarihan. At doon nagsisimula ang tunay na kwento ng pakikibaka ni Marco. Hindi lamang laban sa kahirapan, kundi laban sa inggit, kasinungalingan, at kadilimang matagal nang nagkukubli sa kanilang baryo. Sa bawat baryo ay may tagapagpagaling, ngunit hindi lahat ng albularyo ay tunay na gumagamot. Si Ka Augusto, ang kilalang manggagamot sa baryo ng Kalantas, ay may taglay na itinatagong kasamaan. Matagal na siyang naninirahan sa barong-barong malapit sa sapa. Tahimik ngunit kilabot ng mga taong may sikreto. Ang mga taong hindi nagbibigay ng alay sa kanya ay madalas kapitan ng sakit o sunod-sunod na malas. Peste sa pananim, kabayo na namamatay, o anak na bigla na lang nawawala sa sarili. Madalas ay nakikita si Ka Augusto na may kinakausap na parang wala namang kasama. Ngunit ayon sa bulong-bulungan, may sinasambaro itong nilalang sa ilalim ng lupa. Isang engkanto ng kadiliman na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan kapalit ng kaluluwa o kasawian ng iba. Isang gabi, habang humihitit ng tabako sa harap ng apoy, dumating si Tio Resty, ang mayabang na kapatid ni Mang Lino, kasama ang anak niyang si Anselmo. Pareho silang may galit kay Marco. Hindi sila makapaniwala na ang anak ng pinakamahirap sa kanilang angkan ang magtatamo ng mga parangal at papuri mula sa eskwela. Ka Augusto, ani Tio Resty, ano bang klaseng kababalaghan ang ginagawa ng pamangkin kong iyon? Biglang naging matalino, parang sinaniban. Hindi yan normal. Baka may tinatagong engkanto o demonyo. Tumawa si Ka Augusto, malalim, halos paubo. Matagal ko na siyang inoobserbahan. May bantay siya, hindi basta-basta, ngunit hindi siya ligtas sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Anselmo, habang pinipigil ang ngit-ngit. May duwende siyang kasama, isang matandang espiritong matagal nang hindi ko nasusumpungan. Ngunit kung gugustuhin ko, kaya kong wasakin ang proteksyon niya. Kailangan lang ng panahon at alay. Anong klaseng alay? Usisa ni Tio Resty, lumalalim ang tingin. Isang bagay na mahalaga sa kanya. Bulong ng albularyo habang minamasdan ang baga ng tabako na tila may hugis ng mukha ni Marco. Isang bagay na magpapaluha sa kanyang puso. Kung masisira ang puso niya, mawawala ang kapangyarihang nagbibigay sa kanya ng biyaya. Samantala, kinabukasan, si Marco ay masayang pumasok sa paaralan. Gaya ng nakasanayan, dala niya ang kanyang lumang bag. Ngunit sa loob nito ay may mga bagong kaalaman na ibinahagi ng duwendeng si Don Diego noong gabing nakalipas. Sa pagsusulit sa agham, siya ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa buong klase. Pinuri siya ng guro at pinatawag sa harapan upang magsalita. Marco, ani Ginoong Cruz, paano mo nagagawang maging consistent sa iyong pag-aaral sa kabila ng kahirapan sa buhay? Namula si Marco, hindi sanay sa papuri, ngunit huminga siya ng malalim at ngumiti. Ginoo, natuto po akong mahalin ang pag-aaral dahil ito lang ang yaman na hindi nananakaw. Kahit mahirap kami, naniniwala po akong may liwanag sa dulo ng hirap. Nagpalakpakan ang buong klase, ngunit may mga matang malamig at maitim ang titig. Si Anselmo, na kinikis-kis ang lapis sa kanyang palad sa galit. Sa bahay nila Marco, masaya si Aling Marta habang nagluluto ng tinolang manok. Si Mang Lino naman ay may bitbit na isang supot ng bigas. Isang handog mula sa mabait na kaklase ni Marco na natuwa sa kanyang talumpati. Ngunit habang sila'y nagsasalo-salo, may kumatok sa pintuan. Si Milagros, bitbit ang isang lata ng sardinas
at huwad ng ngiti. "Nak, napadaan lang ako," ani Milagros. "Narinig ko lang kasi na matalino ka na raw. Baka naman magtulungan tayo sa project sa klase." Bagamat may kutob, tinanggap siya ni Marco ng may paggalang. Ngunit hindi alam ni Marco, ang bawat tanong ni Milagros ay hindi para matuto, kundi upang alamin ang sikreto niya. At nang makaalis ito kinagabihan, dumiretso si Milagros kay Tia Betang at doon, sa gitna ng usok ng insenso, iniulat ang lahat ng nasaksihan. Ayon nga, may binubuksan siyang aklat gabi-gabi. Hindi pangkaraniwang aklat. Ang papel kulay pilak at ang sulat ay parang mga liham ng diwata. Napangisi si Kaagusto nang marinig ang balitang iyon mula kay Betang kinabukasan. Bibigyan natin siya ng munting bisita, bulong ng albularyo, habang pinapainit ang isang palayok ng itim na langis. Isang sumpang itim na anino, hindi agad papatay. Pero sisira ng isip, sisira ng puso. Kinagabihan, habang binabasa ni Marco ang bagong pahina ng mahiwagang aklat ni Don Diego tungkol sa kasaysayan ng sinaunang kabihasnan ng mga diwata sa Sierra Madre, biglang lumamig ang paligid. Umihip ang hangin na tila bulong ng mga patay. Napalingon siya sa bintana. Walang duwende, walang ilaw. Tanging isang itim na aninong nakasilip. Mabigat ang kanyang dibdib ng gabing iyon. Hindi siya makatulog at sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang mga magulang na umiiyak habang ang kanilang kubo ay tinutupok ng apoy at isang matandang lalaki ang humahagik-hik sa likuran, si Kaagusto. Pagmulat ni Marco, may luhang tumulo sa kanyang mata. "Don Diego," bulong niya. "Nasaan ka?" Isang malamig na tinig ang sumagot, dumadaloy mula sa kanyang isip. "Marco, sinisimulan na ng kadiliman ang kanyang galaw. Panahon ng matuto ka ng pagtatanggol. Huwag kang matakot. Hindi lahat ng mahika ay itim. Ang purong puso mo ang sandata sa kasamaan." At sa gabing iyon, isang bagong landas ang binuksan kay Marco. Ang landas hindi lamang ng kaalaman, kundi ng pakikidigma laban sa kasinungalingan at kasamaan. Madaling araw, ang liwanag ng buwan ay natatakpan ng makapal na ulap, at sa katahimikan ng gabi ay may gumagalaw sa paligid ng kubo ni Marco. Sa bubong, sa ilalim ng sahig, sa mga sanga ng punong kalamansi sa tabi ng bintana, tila may mga matang nakamasid, naghihintay ng tamang oras upang umatake. Hindi alam ni Mang Lino at Aling Marta, ngunit ang kanilang kubo ay kinukubkob na ng mga nilalang mula sa dilim. Mga aninong isinumpa ni Kaagusto upang sindakin at guluhin ang kaisipan ni Marco. Ang mga ito ay hindi simpleng espiritu, kundi mga linaksing itim, kaluluwa ng mga batang pinatay ng kasamaan at ginawang alipin ng albularyo. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-idlip, biglang nagising si Marco dahil sa tunog ng mga kuko sa bintana. Dahan-dahan siyang tumayo. Tinungo ang bintana at bahagyang sumilip. Sa dilim, nakita niya ang hugis ng isang bata, maputla, walang mata, at nakangiti ng malawak na tila hinugis ng bangungot. Nang matitigan niya ito, biglang nawala. Ngunit naiwan sa bintana ang 3 bakas ng daliri, itim at amoy usok. Nagtawag siya ng tulong. "Inay, itay!" Agad bumangon si Mang Lino, dala ang gulok na ginagamit sa bukid. "Sino yan?" Sigaw niya habang inililibot ang paningin sa paligid ng bahay. Wala silang nakita. Ngunit nang bumalik sila sa higaan ni Marco, nagulat silang may itim na uling na hugis krus sa unan ng binata. Umalingasaw ang amoy ng paso at may maliit na abo sa paligid ng banig. "Diyos ko po," usal ni Aling Marta nanginginig. "May masamang espiritu." Kinabukasan, napansin ng mga guro sa paaralan ang pagiging matamlay ni Marco.
Wala ang dating sigla sa kanyang mga mata. Kahit si Ginoong Cruz ay nag-alok ng libreng pahinga. Marco, kung may problema ka, huwag mong suluhin, payo ng guro. Hindi ka nag-iisa. Ngunit paano niya ipapaliwanag ang kanyang pinagdadaanan kung hindi naman ito pangkaraniwan? Hindi sakit ng katawan, hindi problema sa pera, kundi isang pagsalakay ng kadiliman. Nang mag-uwian, hindi na siya dumaan sa karaniwang kalsada. Dumiretso siya sa gubat, sa punong balete kung saan unang lumitaw si Don Diego. "Don Diego!" sigaw niya. "Asan ka na? Kailangan kita." Walang sumagot. Tanging ang tunog ng hangin at pagaspas ng dahon ang kanyang narinig. Lumuhod siya sa harap ng ugat ng punong balete at sa kanyang paghikbi, muli siyang nakarinig ng pamilyar na tinig. "Ako ay narito. Ngunit hindi ako laging pwedeng lumitaw. May batas ang kalikasan, Marco." Mula sa lilim, unti-unting lumabas si Don Diego. Sa kanyang likuran, may bitbit siyang maliit na kahon na yari sa kahoy ng santol at may ukit ng mga sinaunang baybayin. Ang kahong ito, ani Don Diego, ay naglalaman ng unang bahagi ng iyong proteksyon laban sa kadiliman. Sa loob ay may butil ng liwanag, isang gintong butil ng palay na may banal na enerhiya mula sa kabundukan ng diwata. Kapag inilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan, hindi makalalapit ang mga nilalang ni Ka Augusto. Marco, bagamat takot at pagod, ay marahang tinanggap ang kahon. Bakit ako? Bakit hindi na lang ako hayaan ng mga kamag-anak ko? Wala naman akong ginagawang masama. Minsan, sagot ng duwende, ang kabutihan ay nagiging banta sa mga pusong naiinggit. Ang mga pusong marumi ay gustong lamangan ng mga dalisay. Ngunit kailangan mong magpatuloy, sapagkat kapag napaglabanan mo sila, ang biyaya ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa maraming tao. Kinagabihan, inilagay ni Marco ang gintong butil sa ilalim ng kanyang unan. Ang kanyang panaginip ay naging payapa at sa unang pagkakataon sa loob ng linggo, mahimbing ang kanyang tulog. Ngunit ang mga kaaway ay hindi titigil. Sa isang lihim na pagpupulong, kinausap ni Choresti at Tiabetang si Ka Augusto kasama si Milagros at Anselmo. "Kulang ang ginawa mong anino," sabi ni Betang. "Hindi natin siya nabali. Ang duwendeng yan ay mas malakas kaysa sa inaakala ko." Tugon ni Ka Augusto habang pinapausukan ang isang pulang manika na may buhok ni Marco. "Kailangan natin ng mas malupit na hakbang. Huwag na tayong dumaan sa espiritu. Ihanda ninyo ang lason. Ibuhos sa kanilang poso. Sirain natin ang kanilang kabuhayan." Nagkatitigan ng maganak. Ngayon, hindi na lang si Marco ang target, kundi buong pamilya niya. Sa baryo, habang patuloy ang pagangat ni Marco sa eskwela at mas dumadami ang humahanga sa kanyang galing, unti-unti namang lumalapit ang mga panganib. Ilang araw pa lamang ay nag-umpisang malanta ang mga tanim sa bakuran ni Mang Lino. Ang tubig sa kanilang poso ay nanglilimahid ng amoy asupre. At isang gabi, may umalulong na aso sa likod ng bahay bago ito biglang natigilan at natumba. Sa ilalim ng buwan, habang binabantayan ni Marco ang kanyang mga magulang, bumalik si Don Diego sa kanyang tabi. "Hindi sapat ang liwanag sa ilalim ng unan," aniya. "Panahon na upang sanayin kita. Babalik tayo sa kagubatan. Doon ka magsisimula ng pagsasanay ng kalooban." Nag-aalab ang damdamin ni Marco. Hindi na siya isang takot na batang nangangarap lamang ng diploma. Isa na siyang tagapagtanggol ng kanyang pamilya, tagapagdala ng liwanag sa gitna ng kadiliman. At sa gubat na iyon, sa ilalim ng buwan, nagsimula ang kanyang pagsasanay, ang unang hakbang sa pagiging tagapagdala ng gintong liwanag. Sa unang sinag ng araw, bago pa man humuni ang mga ibon sa kagubatan ng kalantas, naroon na si Marco sa gitna ng mga punong matatangkad habang kasama si Don Diego.
Malamig ang hamog at ang lupang kanyang tinatapakan ay may kakaibang init, tila ba nabubuhay. Marco, wika ni Don Diego. Dito sa gubat ng Diwata, hindi sapat ang lakas ng katawan. Dito sinusubok ang tapang ng puso, talas ng isipan at kadalisayan ng layunin. Napatingin si Marco sa paligid. Ang mga puno ay tila gumagalaw. Ang mga bulaklak ay bumubukas na para bang nakatingin sa kanya. Isang kulay ginto at asul na paru-paro ang lumipad sa harapan niya. Sa malayo, may narinig siyang umaawit. Hindi tao, kundi mga tinig ng Diwata. "Handa ka na ba?" tanong ng duwende. Tumango si Marco. "Handa na po, para sa pamilya ko." Sa gitna ng gubat ay isang malinaw na lawa at sa gitna nito ay may batong puti. Inutusan siya ni Don Diego na tumingin sa tubig. Ang unang pagsasanay ay ang harapin ang iyong tunay na sarili. Ang tubig na ito ay hindi basta tubig. Ito'y salamin ng kalooban. Lahat ng itinatago mong takot, galit at pagdududa lalabas dito. Dahan-dahang tumingin si Marco sa tubig. Sa unay ang sarili niya lang ang kanyang nakita. Ngunit unti-unti ang kanyang anyo ay nagbago. Ang mukha niya ay nagpakita ng luha, hinagpis at panghihina. Narinig niya ang boses ng mga kamag-anak niya. "Anak ka lang ng magsasaka. Hindi mo kayang tapusin ang pag-aaral. Puro kayabangan lang ang meron ka." Napapikit si Marco. Masakit. Para bang sinasaksak siya ng paulit-ulit sa damdamin. Ngunit mula sa kanyang puso, bigla niyang naalala ang mga ngiti ng kanyang mga magulang, ang tiwala ng kanyang guro at ang gabay ni Don Diego. "Hindi ako perpekto, pero hindi ako susuko." Sa isang iglap, naglaho ang masasamang anyo sa tubig. Umaliwalas ang paligid at ang tubig ay muling naging malinaw. Sa gitna nito, lumitaw ang isang gintong butil, mas malaki kaysa sa nauna, nagniningning na parang araw. "Napagtagumpayan mo ang unang pagsubok," ani Don Diego. "Iyan ang butil ng katatagan. Isa na ito sa mga sandata mo laban sa kasamaan." Sa isang bahagi ng gubat, piniringan si Marco at iniwan sa gitna ng mga tuyong damo. Sa paligid niya, unti-unting sumingaw ang malamig na hangin. Doon nagsimulang marinig ni Marco ang mga boses, mahihinang bulong, parang ahas na gumagapang sa kanyang tainga. "Pumatay ka ng galit mo. Iwanan mo ang pamilya mo. Sagabal sila sa tagumpay mo. Wala kang kwenta, umasa ka lang sa duwende." Habang pinapawisan at nanginginig si Marco, bigla niyang naalala ang sinabi ng guro niya. "Ang isip ay parang lupa. Ano man ang itanim mo, siyang aanihin." Huminga siya ng malalim. "Hindi totoo ang mga sinasabi ninyo. Alam ko kung sino ako." Mula sa kanyang bulsa, nilabas niya ang unang gintong butil na ibinigay sa kanya. Sa paghawak niya rito, biglang lumiwanag ang paligid. Isa-isang nawala ang mga bulong, ang usok at ang malamig na simoy. Tila pinawi ng liwanag ng kanyang tiwala sa sarili ang lahat ng tinig ng kadiliman. Pagmulat niya, muling nasa tabi niya si Don Diego. "Marco," wika ng duwende, "nasa iyo ang ikalawang sandata, ang butil ng katotohanan. Hindi ka na madaling dayain." Sa huling bahagi ng pagsasanay, dinala siya ni Don Diego sa paanan ng isang malaking puno ng talisay. Sa ilalim nito ay may isang puting kasangkapan, isang malaking tapayan na may takip. Ang huling pagsubok ay hindi sa labas, kundi sa loob. Sa tapayang ito ay may lamang karunungan, pero para ito'y mabuksan, kailangan mong isakripisyo ang pinakamamahal mong bagay. Napaisip si Marco. Anong bagay ang kayang isuko kung mahalaga ito? Tahimik siya. Maya-maya, nilabas niya ang lumang lapis na laging nasa kanyang bulsa. Ang lapis na unang binigay sa kanya ng kanyang ama noong unang araw niya sa eskwela. Gasgas na ito, putol na ang pambura.
ngunit ito ang simbolo ng kanyang pagsusumikap. Dahan-dahan niya itong inilagay sa ibabaw ng tapayan. Sa isang iglap, lumindol ng bahagya. Umilaw ang tapayan at bumukas. Mula sa loob nito ay lumitaw ang ikatlong gintong butil, ang butil ng sakripisyo. Dumating si Don Diego at muling ngumiti. Ngayong taglay mo na ang tatlong butil, handa ka na. Ngunit tandaan mo, Marco, ang pagsubok sa labas ay mas mahirap kaysa sa pagsubok sa gubat. Sa labas, ang kasamaan ay may mukha ng tao, ng kamag-anak, ng kaibigan. Ngunit ang puso mong pinanday sa kabutihan, yan ang hindi nila matatalo. Kinagabihan, bumalik si Marco sa kanilang bahay. Tahimik ang paligid, ngunit pagpasok niya, nadatnan niya ang kanyang ina na umiiyak at ang kanyang ama ay galit na galit. Anak, wika ni Mang Lino, may lason sa poso natin. Halos malaso ng nanay mo. Napapikit si Marco. Ngayon, totoo na ang babala ni Don Diego. Wala na sa usapan ang simpleng inggit. Ang kalaban nila ay handang pumatay. Ngunit sa halip na takot, ang puso ni Marco ay puno ng liwanag. Hindi siya lalaban ng dahas. Lalaban siya sa paraang alam niya, ang pag-angat, ang pagtagumpay, ang pagharap sa kadiliman na may dalang gintong liwanag. Sumapit ang ikalawang Lunes ng buwan. Mainit ang araw, ngunit malamig ang simoy ng takot sa bahay ni Marco. Ang dating matahimik na kubo nila ay naging pugad ng pagbabantay. Si Mang Lino ay laging may bitbit na itak. Si Aling Marta ay palaging may nakasukbit na rosaryo. At si Marco, bagamat tahimik, ay naglalaman ng apoy sa puso. Hindi nakaraniwan ang mga nangyayari. Sa loob lamang ng 3 araw, nalaso ng poso, nasunog ang bahagi ng kanilang kamalig na walang paliwanag, at ang kanilang mga tanim ay unti-unting nalalanta. Malinaw na may gumagalaw, may kamay ng tao, ngunit may lakas ng demonyo. Sa malaking bahay ni Tio Resty, nagtipon ang 4 na kinikilalang kamag-anak na mapagmataas. Sina Tio Resty, Tia Betang, Anselmo at Milagros. Kasama nila si Ka Augusto, ang matandang albularyong nagsisilbing utak sa likod ng mga atake. Hindi pa rin sapat, bulong ni Ka Augusto habang pinapainit ang isang palayok na may laman na itim na langis at patay na insekto. Ang bata ay ginagabayan, may tagapagtanggol siyang makapangyarihan. Tuwing duwende lang naman yon, sabat ni Milagros. Hindi ba't kaya mo nang talunin yon, Ka Augusto? Hindi basta duwende ang kasama niya, tugon ng albularyo. Si Don Diego ay duwendeng ginawaran ng biyaya ng diwatang Banahaw. Matanda na, oo, ngunit ang lakas niya ay likas sa kabutihan. Kaya hindi ako pwedeng umatake ng basta-basta. E ano ang kailangan natin? Tanong ni Tia Betang. Isang malaking kahihiyan, isang dagok sa puso't dangal ni Marco. Kapag nadungisan ang pangalan niya sa buong baryo, kusa nang lalayo ang biyaya sa kanya. Nagkatinginan ng 4. Doon nila naisip ang isang plano, siraan si Marco, gamit ang chismis, peking akusasyon at isang bitag na bubuwag sa kanyang pangalan. Kinabukasan, nag-imbita si Tia Betang ng mga taga-baryo para sa isang simpleng hapunan sa kanilang bakuran. Salamat lamang, ang sabi niya, ngunit may ibang dahilan. Habang abala ang mga tao sa pagkain, biglang sumugod si Anselmo, bitbit ang isang ginupit na papel mula sa eskwelahan at sumigaw. Mga kabaryo, alam niyo bang si Marco ay nandaraya? Ginagamit niya ang mahika para lang makakuha ng mataas na grado. Sabay ipinamukha niya ang isang ebidensya, isang pahina mula sa mahiwagang aklat na nilagyan ng tinta upang magmukhang itim na mahika. Hindi yan galing sa paaralan, sigaw ni Marco na tinawag nila roon. Ah, ganon? Sigaw ni Milagros. E bakit may nakita akong ilaw na lumilipad sa bintana mo gabi-gabi?
may kinakausap kang nilalang, di ba? Nagkagulo ang mga tao. May 3 na nagdududa, may 3 na natatakot, at may 112 na agad naniwala. Si Marco ay napako sa gitna ng maraming mata, puno ng panghuhusga. "Hindi ako gumagamit ng mahika para mandaya," sigaw niya. "Nag-aaral ako, nagsisikap ako. Hindi lahat ng kakaiba ay masama." Ngunit sa likod ng dami, may isang matandang babae na lumapit. Si Nanang Oria, ang retiradong guro at kilalang tagapagtaguyod ng karunungan. "Tama na," wika niya. "Kilalang masipag si Marco. Ako mismo ang tumulong sa kanya noon. Ang mga sinasabi niyo'y wala basehan kundi inggit. At kung totoo mang may kaibang tulong siyang taglay, hindi ba't ginagamit niya ito para sa kabutihan?" Tumahimik ang mga tao. Si Ka Augusto ay napaatras, nagngingit-ngit sa loob. Hindi pa man tuluyang nabuwag ang plano, alam ni Ka Augusto na kailangang magpakawala ng mas mabangis na sandata. Pag-uwi ni Marco, tinanggap na lang nila ang mga bulong-bulungan sa baryo, ngunit mas pinili nilang manahimik. Ang gulo ay hindi nila kailangang labanan sa lakas. Lalaban sila sa tiwala sa sarili. Ngunit kinagabihan, dumilim ang langit, nawala ang buwan. Ang paligid ay naging tila hukay ng bangungot. Sa gitna ng gabi, may dumating sa bakuran. Isang nilalang na halos tao ang anyo, ngunit itim na itim ang balat, walang mukha, at may apoy sa mga palad. Ito ang kaluluwang itim, ang pinakadelikado sa mga nilikha ni Ka Augusto. Pumasok ito sa loob ng bahay at humakbang palapit kay Marco, na nooy naglalapat ng gintong butil sa kanyang dibdib. Tila hindi natitinag ang nilalang sa liwanag ng unang butil, ngunit nang pinagdikit niya ang 3 butil, katatagan, katotohanan at sakripisyo, lumitaw ang isang liwanag na tila araw. Nagliwanag ang buong kubo at ang kaluluwang itim ay napahiyaw sa sakit. Unti-unti itong natunaw at ang itim na anino ay naging abo. Dumating si Don Diego, humahangos. "Marco, salamat sa iyo. Napalaya mo ang isang kaluluwang ginapos sa kadiliman." Ang nilalang na yon ay dating batang pinagmalupitan ng albularyo. Ginawa niyang alipin. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang kababalaghan na ang bahay ni Marco ay biglang naliwanagan ng tila apoy ng langit, na may narinig silang iyak at sumingaw na amoy ng kamanyang. Unti-unti, ang mga tao ay muling nagtanong. Marami ang nagdalawang isip, may 3 ang nagsimulang humanga. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat, si Tio Resti at ang iba pa'y nagsimulang magtago. Alam nilang si Marco ay hindi na simpleng estudyante. Siya ay anak ng liwanag, ginagabayan ng kabutihan, at hindi basta-bastang matitinag. Lumipas ang mga araw at ang kaguluhan sa baryo ng Kalantas ay pansamantalang lumamig. Sa kabila ng mga pangyayari, si Marco ay muling bumalik sa normal na pag-aaral. Ngunit hindi na siya ang dating tahimik at mahiyain. Ngayoy mas matatag na siya, hindi lang sa pagharap sa aralin, kundi sa pagsagupa sa buhay. Tuwing gabi, patuloy pa rin siyang ginagabayan ni Don Diego, at ang 3 gintong butil ay laging nasa ilalim ng kanyang unan, simbolo ng kanyang mga pinagdaanang pagsubok at lakas ng loob. Isang hating gabi, habang nakaupo si Marco sa ilalim ng punong mangga sa kanilang bakuran, biglang lumiwanag ang paligid. Bumukas ang hangin at lumitaw si Don Diego sa anyong mas matikas at maringal kaysa dati. "Marco," wika niya, "tinatawag ka ng Haring Diwata ng Banahaw. Gusto kanyang parangalan. Isang pagsasama ng mga nilalang ng liwanag ang magaganap ngayong gabi." Nagulat si Marco. "Ako po. Pero isang ordinaryong tao lang ako." "Hindi ka na ordinaryo," tugon ng duwende. "Isa ka ng tagapagdala ng liwanag." Sa isang iglap, dinala si Marco ni Don Diego sa isang lihim na lugar. Isang kagubatang naglalaman ng matatayog na punong may gintong dahon, ilog na kristal
at mga bulaklak na umiilaw sa dilim. Sa gitna nito ay naroon ang mga diwata, engkanto, duwende at mga nilalang ng kalikasan. Lahat ay tahimik na nakatingin kay Marco. Lumapit ang isang babae na may mahaba at makislap na buhok. May koronang yari sa puting bulaklak. Siya ang reynang diwata. "Marco," wika niya, "ikaw ay isang batang may puso ng bayani. Hindi ka nagpadala sa galit. Hindi mo ginamit ang kapangyarihan para sa paghihiganti. Ginamit mo ito upang protektahan ang pamilya mo at ang iyong dangal. Sa ngalan ng liwanag ng banahaw, pagkakalooban ka namin ng bagong biyaya." Hinawakan ng reyna ang noo ni Marco. Mula roon ay lumitaw ang ika-4 na gintong butil, ang butil ng dunong. Ito ang magbubukas ng iyong isip sa pinakamataas na uri ng pagkatuto. Ngunit tandaan mo, Marco, ito ay regalo ng kabutihan at hindi dapat gamitin sa kapalaluan. Pagbalik ni Marco sa kanyang katawan, tila panaginip ang lahat. Ngunit pagkagising niya, nasa ilalim ng kanyang unan ang bagong butil. Kumikislap mainit-init at may hugis ng araw. Sa eskwelahan, inanunsyo ni Ginoong Cruz na magkakaroon ng Interbarrio Academic Olympiad, isang patimpalak na pinagsasaluhan ng iba't ibang paaralan sa 4 na baryo sa buong bayan. Agad na napili si Marco bilang kinatawan ng kanilang paaralan. Ngunit laking gulat niya nang malaman ang mga kasama sa ibang baryo. Naroon si Anselmo na pinilit ni Ka Augusto na ipadala bilang kinatawan ng baryo ng Cabugao sa tulong ng panlilinlang at suhol. Kasama rin si Milagros na kinatawan ng baryo ng Santol na di umano'y nakapasa sa pamamagitan ng peking resulta. "Mukhang ikaw ang haharang sa amin muli, Marco," bulong ni Anselmo habang pinapahid ang mamahaling pabango sa kanyang damit. "Pero ngayon, hindi ka mananalo. Hindi kami papayag." Tahimik si Marco, ngunit sa puso niya ay buo ang tiwala sa sarili. Dumating ang araw ng paligsahan. Punong-puno ang plaza. Naroon ang mga guro, magulang, estudyante at mismong mayor ng bayan. Si Marco ay nakaupo sa entabladong yari sa kawayan, kasama ang iba pang kalahok. Ang katanungan ay ukol sa agham, matematika, kasaysayan at moralidad. Sa anong taon idineklara ang kalayaan ng Pilipinas? Ano ang formula ng photosynthesis? Ano ang moral na tungkulin ng isang mamamayan sa panahon ng kaguluhan? Sunod-sunod ang mga tanong at sunod-sunod din ang tamang sagot ni Marco. Hindi siya nagmamadali, hindi rin siya natitinag. Tuwing isinusulat niya ang sagot, tila may boses na gabay mula sa kanyang puso. Nagsimulang mabahala sina Anselmo at Milagros. Sa bandang huli, dahil sa tensyon at takot, nagkamali si Anselmo ng sagot sa tanong sa matematika. Isang tanong na inaasahan niyang magiging panalo niya. Matapos ang 2 oras, ipinahayag ang resulta. Si Marco ang kampeyon sa buong distrito. Nagpalakpakan ang mga guro. Lumapit ang mayor at iniabot ang tropeo. "Marco, hindi lang talino ang pinakita mo, kundi dangal at kababaang loob. Ikaw ay isang huwaran." Ngunit habang lahat ay masaya, may isang matandang nakatingin mula sa likod. Si Ka Augusto. Nanginginig sa galit. Umiitim ang mga mata, uhaw sa paghihiganti. "Kung hindi kita masira sa kahihiyan," bulong niya, "sisirain kita sa sakit." Kinagabihan, habang hawak-hawak ni Marco ang tropeo at ang 4 na gintong butil, lumitaw si Don Diego. "Marco," sabi ng duwende, "malapit na ang huling pagsubok. Kapag pinalad ka, isang kayamanang hindi matutumbasan ng ginto ang makakamtan mo. Ngunit kailangan mong manindigan sa harap ng pinakamasamang anyo ng kasamaan." Ilang araw makalipas ang tagumpay ni Marco sa akademikong paligsahan, tila bumalik sa katahimikan ang kanilang pamumuhay. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may gumagalaw na mas mapanganib.
isang aninong nagtatago sa loob ng katawang tao. Si Ka Augusto, ang matandang albularyo, ay tuluyang nabalot ng galit at pagkatalo. Sa dami ng kanyang ginamit na anino, lason at paninira, ni isa ay hindi umubra. Ngayon napagdesisyunan niyang gamitin ang pinakamalupit na anyo ng panlilinlang, ang pagpapanggap sa anyo ng liwanag. Isang umaga, kumalat sa baryo ang balita. May dumating na bagong manggagamot mula sa kabilang bayan, mabait, marunong, at nag-aalay ng libreng lunas para sa lahat. Ang kanyang pangalan, Ginoong Santi. Maraming lumapit sa kanya, mga matatanda, mga buntis, mga batang may ubot lagnat. May dala itong halamang gamot, may malumanay na tinig, at may kakayahang pagalingin ang mga pilay at sakit sa tiyan gamit lang ang tubig at dahon. Maging si Aling Marta, ina ni Marco, ay minsang dinala ni Mang Lino kay Ginoong Santi upang ipatingin ang kanyang sakit sa batok. Ilang sandali lang, gumaling siya. "Naku anak," wika ni Aling Marta kay Marco. "Napakabait ng bagong albularyong iyon. Sabi pa nga niya, huwag kang mahiya raw na magpatingin sa kanya minsan." Hindi alam ng pamilya ni Marco na ang Ginoong Santi na iyon ay walang iba kundi si Ka Augusto na ginamit ang mahika ng balatkayo ng itim na alkitran upang baguhin ang anyo at amoy niya. Isang huwad na liwanag upang linlangin ang lahat. Isang gabi, habang nag-aaral si Marco, dumating si Anselmo sa kanilang bahay. Sa unang pagkakataon, hindi ito mayabang. "Marco," mahinang sabi nito, "gusto kang makausap ni Ginoong Santi. May alok siyang tulong sa iyo. Baka raw matulungan ka sa scholarship sa lungsod." Nag-alinlangan si Marco, ngunit dahil sa kabaitan ni Anselmo at pagkukumbaba, pumayag siyang pumunta. Kinabukasan ng gabi, tumungo siya sa maliit na dampa sa gilid ng ilog, kung saan daw pansamantalang naninirahan si Ginoong Santi. Sa paligid, katahimikan. Walang ibon, walang kuliglig. Kahit ang hangin ay tila nakahinto. Pagpasok niya, naroon si Ginoong Santi, nakaupo sa isang bilog na banig, may inaalok na tsaa. "Marco," anito, "narinig ko ang kwento mo. Nakakabilib. Gusto kitang bigyan ng pagkakataong mas mailantad ang iyong galing sa buong bayan. Nais kitang bigyan ng panibagong lakas. Isang regalo." Lumapit si Ginoong Santi. Inilabas ang isang pulang sisidlan na may usok. Sa unang tingin, para itong banal. Ngunit biglang nanlabo ang mata ni Marco. Ang amoy ay unti-unting naging gaya ng nasunog na buhok at bulok na dahon. Napaatras siya. "Huwag kang matakot," ani Ginoong Santi. "Isang tikim lang nito at wala nang makakatalo sa iyo. Hindi mo na kailangang matulog. Hindi ka na mapapagod. Wala nang duwende. Wala nang butil. Ikaw lang." Napatingin si Marco sa mata ng matanda at doon niya nakita ang totoo. Itim na mata, walang puti at may apoy sa gitna. "Ka Augusto," mahinang bulong ni Marco. Nag-iba ang anyo ni Ginoong Santi. Ang balat niya ay nanigas, ang buhok ay naging abo, at ang boses ay lumalim na parang halakhak ng halimaw. "Alam mo bang ikaw lang ang hindi ko mabali?" bulong ni Ka Augusto. "Lahat sila takot sa akin, pero ikaw ay suliranin ng aking lakas. Kaya ngayong gabi, Marco, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sumama ka sa akin. Isuko mo ang liwanag. Maging katulad mo ako. At tayo ang mamumuno sa mundo ng tao at engkanto." Ngunit bago pa makasagot si Marco, nagliwanag ang kanyang dibdib. Ang 4 na gintong butil ay sabay-sabay na umilaw mula sa kanyang puso. At mula sa kisame, bumaba si Don Diego, may hawak na sulo ng apoy. "Hindi mo siya madadala, Augusto," sigaw ng duwende. Sa puso ni Marco ay hindi mo kailanman matatanim ang dilim dahil ang puso niya ay tahanan ng pag-asa. Napasigaw si Ka Augusto. Tinangka niyang salakayin si Marco gamit ang itim na apoy,
Ngunit ang mga gintong butil ay lumutang mula sa dibdib ni Marco at nag-isa-isa silang pumaloob sa kanyang kamay. Doon nagsanib ang katatagan, katotohanan, sakripisyo at dunong. Itinaas niya ang kanyang palad at mula rito ay bumulwak ang isang sinag ng liwanag, banal, mainit at malinis. Tinamaan si Ka Augusto at tuluyang nagliyab ang katawan nito sa sariling itim na usok. "Hindi pa to tapos!" sigaw niya habang natutunaw ang anyo. Ang kasamaan ay hindi namamatay, kundi lumilipat. Pagkaraan ng ilang saglit, nawala si Ka Augusto. Ang dampa ay gumuho. Ang paligid ay bumalik sa tahimik na gabi. Kinabukasan, nalaman ng mga tao ang katotohanan. Si Ginoong Santi ay si Ka Augusto pala. Si Anselmo at Milagros ay tahimik na umalis sa baryo, dala ang kahihiyan. Si Tio Resti at Tia Betang ay tuluyang kinutya ng buong pamayanan. Ngunit si Marco, hindi niya ipinagdiwang ang tagumpay. Umuwi siyang tahimik, yakap ang kanyang ina at ama. Para sa kanya, ang pinakamalaking gantimpala ay hindi ang tagumpay, kundi ang katiwasayan ng kanyang pamilya. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating payak na bahay kubo ni Marco ay ngayon ay pinaliligiran na ng masiglang pananim, sariwang hangin at katahimikan. Naging matatag muli ang kanilang kabuhayan. Muling sumigla ang poso, gumanda ang ani, at ang mga alagang manok at baboy ay nagsimulang dumami. Sa wakas, ang liwanag ay muling nanirahan sa kanilang tahanan. Hindi na muling nakita pa sina Tio Resti, Tia Betang, Anselmo at Milagros. Umalis sila sa baryo, dala-dala ang pagkatalo at kahihiyan. May nagsasabing lumipat sila sa kabilang bayan at nagtayo ng tindahan, habang si Anselmo ay sinubukang pumasok sa lungsod bilang manggagawa. Ngunit wala nang pakialam si Marco. Sa puso niya, tapos na ang laban. Hindi dahil nanalo siya, kundi dahil hindi siya bumaba sa antas ng kanyang mga kaaway. Pinili niyang lumaban sa liwanag, hindi sa galit. Sa paaralan, naging inspirasyon siya. Ang kanyang kwento ay ibinahagi ng kanilang guro sa mga estudyante. Naging halimbawa siya ng determinasyon, kababaang loob at karunungan na hindi kinakalawang. Dumating ang pinakahihintay na araw ni Marco, ang araw ng pagtatapos. Nakasuot siya ng simpleng puting toga, suot ang medalyang ginto na ibinigay sa kanya bilang pinakamataas na parangal sa buong paaralan. Sa entablado, lumakad siya ng taas noo habang nakatingin sa mga mata ng kanyang ama at ina. May luha ng galak sa kanilang mga mata. Nang siya'y tinawag bilang valedictorian, tumayo ang lahat. Nagpalakpakan ang buong baryo. Sa kanyang talumpati, ito ang kanyang sinabi, "Hindi po ako anak ng mayaman. Ako po'y anak ng isang magsasaka. Lumaki akong salat sa materyal na bagay, ngunit punong-puno ng pangarap. Pero natutunan ko po na ang tunay na yaman ay nasa puso, sa sakripisyo ng magulang, sa tulong ng mabubuting kaibigan, at sa paniniwala sa sarili. Sa lahat ng kabataang pinagdududahan, pinagtatawanan, at minamaliit, huwag kayong susuko. Dahil kahit sa likod ng ulap, naroroon pa rin ang araw. Ang liwanag ay darating, basta't huwag nating hayaang mamatay ang apoy sa loob natin." Nagliyab ang palakpakan. Ang guro niyang si Ginoong Cruz ay hindi napigilang umiyak. Ang iba'y yumuko sa paggalang. Isa ng tunay na huwaran si Marco. Dahil sa kanyang galing, ipinagkaloob kay Marco ang isang buong scholarship sa universidad sa lungsod, kasama ng allowance at tirahan. Ito ay donasyon ng isang dating mag-aaral ng paaralan na ngayoy isa ng senador, na nabalitaan ang kwento ni Marco sa radyo at dyaryo. Sa gabi bago siya umalis, muli siyang dinalaw ni Don Diego. "Marco, ani ng duwende, ang tungkulin ko sa iyo ay tapos na. Ngunit ang tungkulin mo sa mundo ay nagsisimula pa lamang. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa inyo.
sagot ni Marco na iiyak. Hindi mo kailangang bumawi. Ang kabutihan ay hindi nagpapautang. Ito'y ipinapasa. Hinawakan siya ni Don Diego sa balikat at biglang lumiwanag ang paligid. Mula sa langit ay bumaba ang isang gintong dahon at bumalot ito sa mga butil na taglay ni Marco. Sa huling pagkakataon, tinanaw nila ang isa't isa. Hanggang sa muli, bulong ni Don Diego bago siya naglaho. Sa araw ng kanyang pag-alis, isinakay si Marco sa isang bus papuntang lungsod. Bitbit niya ang iilang gamit, isang lumang litrato ng kanyang pamilya, ang medalya sa dibdib at isang puso na puno ng pangarap. Hindi na siya bata. Isa na siyang lalaking pinanday sa kahirapan, tinibay ng kabutihan at ginabayan ng liwanag. At habang umaandar ang bus palayo sa baryo ng Kalantas, sumilay sa kanyang mukha ang isang ngiti. Ngiting hindi galing sa kayamanan, kundi sa tiwala sa sarili at paninindigang walang sino man ang makakasira. Wakas,